Do you believe that prayers are powerful? Yes or no? Naniniwala po ba kayo na ang dasal, ang panalangin ay makapangyarihan? Opo, hindi po. Ganyan din po yung paniwala ng aking kaibigan. Paniwala niya na napaka makapangyarihan ng dasal. Hindi lang po kahit anong dasal. Ang paniwala po niya, yung dasal ko, napaka makapangyarihan. Bakit? Dahil nung panahon po na nagkasakit itong aking kaibigan at nagpi-50-50 po siya. Pinuntahan ko siya, inanoint ko siya, pinagdasal ko siya at bigla-bigla siya po ay lumakas, siya ay gumaling. Palagi po niya sinasabi sa akin yon, Father, naniniwala ako mayroong kang healing power. Kaya nga po ngayon, mga last 2 weeks ago, ito pong apo niya, very young, mga 30 years old pa lang po. Nagkaroon po siya ng stroke, pumutok isa sa mga ugat niya. Agad-agad, tinawagan po ako. Pumunta po ako, pinagdasal ko siya, nasa ICU. Ang tagal daw po, hindi bumubuka ng kanyang mata. At pagkatapos ko pong pinagdasal, kauwi ko po dito sa parokya, minessage po niya ako, sabi ko na sa'yo, Father, meron kang healing power. Pagkatapos mong pinagdasal itong apo ko, bumukas yung mga mata niya, nag-respond siya. Ang daming mga ibang pari, pati obispo, pinuntahan yung apo ko. Ikaw lang pagkatapos mo siyang pinagdasal, aba, paunti-unti, gumagaling, lumalakas, nagre-recover. Kaya nga, kahit anong sabihin nila, Father, naniniwala ako meron kang healing power. Kung ako po ang tatanungin, baka ma-shock kayo sa sasabihin ko. Hindi po ako naniniwala na ang panalangin, ang dasal, makapangyarihan. Bakit? Kasi walang kwenta ang dasal kung wala ang Diyos. Ito ang tandaan niyo. Kailan nagiging malakas, makapangyarihan ng dasal? Kung nagtitiwala ka sa malakas at makapangyarihan na Diyos. Prayers can only be powerful if you believe in the source of that powerful prayer, which is God. Kaya nga po, ang paalaala sa atin, please, do not trust your prayers, but trust God whom we pray to. Magtiwala ka sa Diyos na kung saan tayo ay nagdarasal, hindi sa ating mga pagdarasal. Dahil kamukha po sa sasakyan, paano aandar ang sasakyan kung walang gasolina yan? Hindi po ba? Ang sasakyan ay ang buhay na ito, ang mundong ito, hindi iikot yan, hindi magbabago yan, hindi mabubuhay yan kung wala ang makapangyarihan na espiritu ng Diyos. Bakit nagkakaroon kahit wala? Paano nagiging posible ang imposible? Hindi dahil sa iyong ginagawa, pero nangyayari yan dahil ginugusto ng makapangyarihan na Diyos. Diyan tayo nagkakamali madalas. At diyan tayo nadadapa. Yan minsan isa sa mga maling paniniwala natin. Ang tagal-tagal na nating ginagawa. Nagdarasal, nagsisimba. Pero bakit hindi pinagkakaloob sa atin? Baka naman, ang iyong pagkukulang, ang iyong pagkakamali ito, baka naman, mas nagtitiwala ka dun sa iyong ginagawa kaysa dun sa kung kanino ka dapat magdasal. Baka naman nagtitiwala ka sa iyong pagdarasal, hindi sa kung sino ka dapat magdasal at magtiwala sa Diyos. Amen? Kamukha po, itong isang pari na assign po sa isang simbahan, St. Jude Parish. Alam naman po natin, pag sinabing si St. Jude, siyang patron ng mga imposibleng bagay, di ba? Kaya ang dami po na nagdarasal kay St. Jude. Dito po sa parokya, may nakaugalian yung mga tao. Ang paniwala po nila, pag nagnovena daw sila, yung kanilang prayer copy, papapotocopy po nila ng 3 kopya. At kailangan daw po iiwan ito sa simbahan. Kailangan mo daw gawin ito 3 consecutive times. 3 araw sunod-sunod o 3 Huwebes sunod-sunod. Basta't pag pinagdasal mo, yung panalangin kay San Judas Tadeo, papotocopy mo, ibalik mo, iwan mo yung 3 kopya doon sa simbahan. Nagalit po, nainis yung pari. Sabi niya sa mga tao, tigilan nyo na po yung ginagawa nyo, nakaugalan nyo, papotocopy ng panalangin. Bakit? Napuno po ng photocopy, bond paper, yung simbahan, kalat na po, di ba? Ang dami po nagdarasal ang daming nananalangin Kung 100 tao po yun, nagpapapotocopy ng tigta 3, 300 in a day na po.
Tapos 3 times in a week, and then 900 copies na po. Lumilipad na po parang mga basura na sa loob ng simbahan. Sabi, tigilan nyo na po. Hindi po pagkakaloob ng Diyos yung hinihingi nyo dahil lang kayo ay nagpa-photocopy, nagpa-kopya at iniwan nyo sa loob ng simbahan. Bakit? Dahil mas nagtitiwala pa sila dun sa kanilang ginagawa kaysa dun sa kung kanino sila dapat manalangin. Be reminded, kailangan nating tandaan, kung gusto natin matanggap ang ating hinihingi, hindi lang dapat tayo magdasal, pero mas importante na tayo ay magtiwala sa Diyos. Dahil ano ang nakasulat sa Biblia? If you believe, nothing will be impossible for you. Hindi po sinabi sa Biblia, kung maniniwala ka sa iyong pagdarasal, ang imposible magiging posible. Ang sinabi sa Biblia, kung maniniwala ka. At bakit tayo'y nagdarasal? Nagpapasalamat na tayo sa Diyos. Dahil naniniwala tayo, bago pa natin hiningi, pinagkaloob na niya sa atin. Yun lang nga, kailangan tayo maghintay dahil paparating pa lang. Tanungin mong yung sarili, kanino ba ako naniniwala? Saan ba ako nagtitiwala? Sa aking dasal o sa kung kanino ako nagdarasal? Remember, God is enough. Sapat na ang Diyos. Bakit? Because God is everything. Sapat na ang Diyos dahil ang Diyos ang lahat.